Annyeong guys! Welcome to another A Day in the Life as a Filipino private chef here in Korea. At ito nga pala ang mga ginawa ko for today. As usual, from home, biyahe muna tayo ng mga almost 2 hours kapag umaga kasi medyo matraffic. Sa mga nagtatanong, sa Gimpo, Gyeonggi-do nga pala ang bahay ko at sa Seoul naman ang workplace ko. Kaya medyo mahaba-haba talaga kapag papasok at kapag pauwi. Pero kapag hindi naman rush hour wala pang 1 hour ang travel time. And ayun na nga, pagdating ko, check ko muna itong mini garden ko dito sa garden. Kailangan ko ulit pitasin yung mga ating lettuce para mas tumubo pa siyang lalo kasi halos everyday na siyang tumutubo. At saka para meron na rin akong pang lunch. Kung napanood niyo yung mga previous video ko ay marami akong tinanim. Kasi nga magsa-summer na dito sa Korea. At planting season na talaga. And then ito nakakatuwa tong binili ko kasi sira na yung lighter ng aking oven kaya kailangan ko bumili ng lighter. Pero hindi ito yung typical na lighter na may apoy. So bali ganyan siya, electric, tapos sina-charge lang siya dito sa USB Type-C. Ayan, isang click lang. Ang ganda talaga tong nabili ko, wala lang, share ko lang. And then magluluto na ako ngayon ng lunch ng amo ko at isasabay ko na rin dito yung kanilang dinner kasi may lakad ako mamaya. Aalis ako at mamamalengke ako ng mga prutas. Meron kasi kaming very VIP na guest and kailangan kaming magpadala ng mga basket ng fruits sa hotel na tutuluyan nila. Kaya samahan niyo ako, mamamalengke tayo sa isa sa pinakamalaking market dito sa Korea. Ayan, at sa lunch ng amo ko, tomato pasta lang and soup. At sa akin naman itong avocado salad lang tsaka yung mga gulay na pinitas ko sa baba. At dahil wala nang akong time at kailangan ko na umalis, wala akong maisip kundi ito na lang yung escabeche na flatfish para sa kanilang dinner. At papunta na nga kami sa palengke at ito sinama ko lang yung aming driver na si Kuya. Punta kami ngayon ng Chongyang. And andito nga ako sa may Chongyang Market. Isa to sa pinakamalaking market dito sa Seoul. Magandang mamili dito kasi andito na lahat. Mga wholesale na products na pangbahay kagaya nitong mga to, sabon, mga pang groceries, at kung ano-ano pa. Isa lang yan sa mga palengke dito. Bali magkakatabi sila dito Tapos meron din palengke dito ng mga fruits, ng mga gulay, mga traditional Korean products. Ayan, kagaya niyan, dito rin yung bagsakan ng mga prutas. So bali parang dito yung Divisoria ng Korea. Kaya pag may mga parties ako, events, reception, banquet, kahit anong events dito talaga ako namimili. Kasi all in na lahat dito. Lahat ng kailangan nandito na. At ito na nga, nakapag-ikot-ikot na ako at nakapamili na rin ako ng mga prutas. Bali ito na lahat yung mga pinamili ko, strawberry, mango, melon at kung ano-ano pa. At namili na rin si Kuya ng mga kailangan sa residence. Kaya ito, puno talaga yung van namin. At balik na nga kami dito sa residence at ito nga pala yung mga pinamili kong fruits. Bali, babalot ko na rin to para presentable. Ang laking tipid na rin nila kasi ako na rin yung nagbalot. Kasi kung bibilin mo sa labas tong mga ganito ay super mamahal nito. At ito na nga yung pagkakabalot ko, ang ganda, diba? Professional talaga yung pagkakabalot. Ganito din magbalot yung mga flowerist, yung mga bibiling mga flowers sa bouquet shop, diba? And 6 PM na nga at pauwi na tayo at medyo ginutom ako ng todo sa kalalakad. At ito pag mga ganitong panahon ang ganda ng sunset dito sa Korea, di ba? At pagdating ko nga ng bahay, iniyaya ko yung asawa ko para sa mag-dinner sa labas. Dito kami kumain sa may Jungkook o yung Korean Chinese food. Siyempre, ang masarap laging kainin dito itong jjajangmyeon.
at itong spicy seafood noodle soup na jampong, at itong tangsuyuk. Hanggang dito na lang ulit mga guys. See you on my next vlog. Annyeong!